Sa pagsalang ng Committee on North Luzon Growth Quadrangle sa pagdinig ngayong araw, isang mahalagang isyu ang tinalakay ng mga kongresista. Kabilang na riyan ang mga prioridad na plano, programa at aktibidad ng DPWH ngayong taon sa Hilagang Luzon. Ang buong detalye mula sa Batasang Pambansa, si Julian Bunag. Una sa Balita Live. Julian? Zay, sa pagsisimula pa lang ng pagdinig ng komite, tiniyak na ni Committee Chairperson Angelo Barba na suportado ng komite ang DPWH sa mga programa, sa pagsiguro ng mga programa at proyekto na maisa sa katuparan ngayong taon. Base sa 2026 General Appropriations Act, ilan sa mga paglalaanan ng ahensya sa Hilagang Luzon ay ang mga tulay at access road na magtudugtong sa iba't ibang lugar sa bansa na makatutulong lalo na sa pagtawid ng mga kalakal at pag-unlad ng turismo sa Hilagang Luzon. Base sa pagdinig, ang nakalaang pondo para sa Region 2 ay aabot sa higit 27 bilyong piso, kung saan pangunahing paglalaanan nito ay ang pagpapaunlad ng mga daan, pamalit sa ilang mga tulay na mayroong mahina ng pundasyon. Habang sa Cordillera Administrative Region o CAR, ang kabuuang inilaang pondo para sa infrastruktura ay nagkakahalaga naman ng higit 16 bilyong piso at malaking parte ng pondong ito ay nakalaan sa Organizational Outcome 1 na siyang gagamitin naman para matiyak ang kaligtasan at isang maaasahang sistema ng National Road. Sa naging presentasyon ng ahensya, isa sa mga napansin ni Pangasinan 5th District, Representative Ramon Gico Jr. ay ang unit cost ng mga proyekto. We have here ready-mix concrete 3,625.60, whereas in the 4th District, they have 4,670. Yung last na bayan namin is Lawak. Tatawid ka na, Manawag na yon. That is 4th District. Bakit ang lalaki ang mga discrepancy dito sa unit cost? Regarding po sa CMPD concerns, the Secretary is very much aware of various concerns from the members of not just this committee but of Congress. Ang intention po ni Secretary is to personally address not just this committee but the whole Congress about yung mga specific concerns po. And unfortunately, he's in Cebu right now. Especially po yan, yung nasabi niyo po, Your Honor, na difference ng CMPD price ng dalawang distrito ng Pangasinan. Ayon pa kay DPWH Central Office Undersecretary Arthur Bisnar, handa silang magbigay ng written report ukol dito. Pero paliwanag ni Representative Gico, iisa lang ang opisina ng mga distritong ito, kaya papaanong ganito ang nangyari sa presyo ng mga proyektong ito. Zay, punto pa nga ni Representative Gico na wala siyang problema doon sa halaga na kung mataas ba ito o mababa, pero sanaan niya pagpare-parehohin ng mga ito ang halaga ng unit cost ng mga proyektong ito, lalo na nga kung magkakaparehas naman yung regional office ng mga ito. Mula rito sa Kamara, balik muna sa iyo, Zay.